Alamin natin yung pinagkaiba nitong dalawang motor na to. Ito po yung CRF 150L, KLX 150. Carburetor pa rin. At ito naman po ay fuel injection na po. So yun mga idol, what's up? Nandito po tayo ngayon sa Viajero Motor Sale. Along National Highway lang po ito dito sa General Santos City. Marami kasi nagpapa-inquire sa akin ng motor na to. Ito po yung Honda CRF 150L at ito naman po yung KLX 150, yung bago nilang release. Alamin natin yung pinagkaiba nitong dalawang motor na to. Ito po yung CRF 150L, KLX 150. So ito po ay carburetor pa rin. At ito naman po ay fuel injection na po. Sa tipid sa gas, di hamak na mas matipid sa gas si Honda CRF 150L compare natin kay KLX. Pero advantage naman dito kay KLX, yung ilaw nito sa headlight naka-LED na po mga idol. Ito naman kay CRF 150L naka-halogen bulb pa rin po mga idol. Unahin po muna natin itong headlight niya. Pagdating sa headlight niya, parehas po sila aggressive yung design. Napakaganda na rin po ng design niya dito sa headlight niya. Yung CRF 150L, mas aggressive na po siya. Tapos medyo pa-slim naman yung ano niya dito, yung mukha niya. Ito naman na KLX 150, medyo maiksi na rin po siya. Tapos meron na po sa dito pa-curve. So ayan po mga idol. Pagdating naman po sa front fender nito, parehas po sila malapad. Makapal din po yung plastic niya. So parehas po sila makakapal yung plastic. Dating naman po sa front shock nito, parehas po sila fully inverted na po yung front shock nito. Yan, napakatikas po ng datingan niya mga idol. Napakalaki ng suspension niya. Inverted. Napakaganda oh. Parehas po sila mga idol. Mas maraming decals itong KLX natin. Dito may decals pa rin po siya. Dito naman sa CRF natin, plain lang po sa nito na black. So, ang size po ng gulong nitong dalawa, parehas lang po talaga mga idol. Ito po ay 2.75 by 21. Grabe, ang laki pala ng rim nito, 21 inches mga idol. So parehas po sila ng size. Sa braking system naman po nito, parehas po sila naka-hydraulic disc brake, naka-dual pot piston caliper po siya mga idol. Nissin po yung brand niya. So pagdating naman dito sa KLX natin, so ito po sa naka-dual pot piston caliper din po siya sa braking system nito sa harapan. So sa design naman ng disc niya, parehas po sila ng design ng disc. Wavy po siya. So, yan o. Dagdag aggressive sa design niya. Sa itsura naman po ng gulong nito, parehas po sila matataas yung ano niya. Itong ngipin-ngipin ng ano nila, tire. Ayan o. Parehas po sila matataas. Sa specs naman po ng makina nito ni CRF 150L ay naka 4-stroke, naka single overhead cam, and then yung cooling system po nito, naka air cooled po mga idol. So ayan po, basta ganyan po yung itsura niyan, air cooled po yan. Sa starting system naman nito, meron po siyang electric start and then kick start. So hindi pa rin nawala yung kick start, napaka-importante po nito. Dito naman po sa specs ng makina ni KLX 150, ito po ay naka 4-stroke, single overhead cam, and then ang cooling system po nito ay air cooled. So maganda pa dito, madali lang itong i-maintain kasi naka-carburetor po ito mga idol. Pagdating naman po sa starting system nito, meron po itong electric start at the same time kick start. Napaka-importante po niyan. Sa body design naman po nito pag naka-side, so parehas po sila maganda yung body design nila pag naka-side. Parehas sila aggressive yung looks. Yan, parehas matutulis mga idol. Wow. KLX 150 and CRF 150L. Pagdating naman po sa muffler nila, parehas po sila malupit ang design. Pero dito sa KLX natin, heat guard niya, aluminum po mga idol, hindi po sa plastic. Ano naman natin yung kay CRF. So plastic po itong kay CRF 150 mga idol. Maganda naman sa plastic, mas magaan, dagdag gaan sa ating motor. So dito naman po tayo sa tail light tsaka brake light nitong dalawa.
CRF tapos KLX. Kawasaki KLX natin, ganito yung design ng tail light at brake light niya. Lahat po ito naka halogen bulb pa rin. Kulay orange naman yung dito niya, yung lens niya sa signal light. So parehas po sila, maganda yung design. Dito naman sa CRF natin, yung lens ng signal light niya clear po. Tapos ito naman, maganda rin po yung pagkaka-design. Parehas po dun sa GTR. Parehas po sila maganda. Pagdating naman po sa size ng gulong niya dito sa likod, ito yung Kawasaki KLX natin, Honda CRF. So ang size po ng gulong nila, parehas lang po talaga mga idol. Ang size naman po nito ay 4.10 and then 18. 18 inches po yung laki ng rim niya. So parehas po sila dito sa CRF natin. Ayan 4.10 by 18. Pagdating naman sa braking system nito, sa likod, yung kay CRF 150L, naka single pot piston caliper po siya. And then yung design ng disc niya, wavy rin po mga idol. Pagdating naman kay KLX ng Kawasaki, single pot piston caliper din po siya. Parehas po sila may design yung disc, naka wavy rin po mga idol. Pagdating naman po sa rear suspension nito, yung suspension nito sa likod, parehas po sila monoshock. Pero marami nagsasabi mas smooth yung ni KLX. Yung suspension ni KLX mga idol. Naka Pro Link yata yan. Yan po mga idol. Parehas po sila magaganda yung suspension nito sa likod. Sa swing arm naman po nito, parehas po sila malalaki. Tapos mga solid. Ayan mga solid yan mga idol. Basta mga pang off-road natin na motor, mga solid talaga yan. Pagdating naman po dito sa sprocket ni CRF 150L, ang size po ng sprocket nito sa likod ay 49 teeth. Then sa engine sprocket naman ay 15. Kay KLX 150L naman po, ang size naman po ng sprocket niya sa likod ay 52 teeth. And then 15 naman po yung sa engine sprocket ni KLX 150. Dito naman po tayo sa handlebar nila. Unahin natin dito sa Honda CRF. Dito sa left side, nandito po yung high beam, low beam. And then meron po itong fast light. Ayan meron na po siyang fast light. Ito naman po yung horn niya, turn signal light. Ayan. Dito naman sa right side, nandito po yung kill switch. And then electric start. Wala na po itong switch ng ilaw. Wala rin po siyang hazard. Ito naman tayo sa Kawasaki KLX. Sa handlebar naman nito, sa right side po, nandito po yung high beam, low beam, turn signal light. At ito naman po yung horn niya. So wala po itong fast light. Unlike kay CRF, meron na po siyang fast light. So dito naman sa right side, nandito po yung kill switch and then electric start. So dito naman yung kick start niya. So dito naman tayo sa instrument panel gauge ni Honda CRF. Naka-digital na rin po itong instrument panel gauge ni CRF 150L. Ayan Naka-digital na rin po yan. Ito naman yung ignition niya. Ako naman tayo kay KLX. Instrument panel gauge nito, naka-digital na rin po mga idol. Parehas po sila naka-digital na. At ito naman po yung ignition niya. So kayo na po yung bahalang mamili dito sa dalawang motor na to. Parehas po ito matikas yung datingan, sporty ng looks, parehas lang din po sila. Sa tipid sa gas, CRF 150L tayo. Dito naman madaling i-maintain, tapos naka LED na po yung ilaw niya. So dito naman sa CRF natin, pwede naman natin to i-convert sa LED, itong halogen bulb ni CRF 150L. So yun lang po talaga yung pinagkaiba nila. Pre, may kanya-kanya tayong brand talaga na gusto. Sa mga Kawasaki user, Honda user, paras po ito magaganda, mga Japanese brand. Ayun na po bahalang mamili. About naman po sa price nila dito, marami nag-aabang ng presyo nila dito. Dito yan sa Viajero Motor Sale, General Santos City, along National Highway lang po mga idol. Ang spot cash po nila dito sa Viajero, itong KLX 150, ang spot cash nila dito ay 138,500 pesos. 138,500 pesos. So ayan na po yung spot cash nila dito. Dumako naman po tayo sa CRF 150L. Ang spot cash po nila dito ay 147,000. So ayan po yung spot cash nila, 147,000. So ayan, napakarami po nilang motor dito. Mapa Suzuki, Honda, Kawasaki. Meron din po silang mga dito, makina.
and generator, parts and accessories ng ating mga motor. So dito lang po yan sa Biyahero Motor Sale mga idol. Hanggang dito lang po muna ang ating video ngayon. Kung may mga ipapa-inquire pa po kayo sa akin na motor, comment nyo na lang po sa comment section ng ating video. Chris Ride Motovlog, ride safe po tayo palagi and God bless you all. Thank you. Take care. Ayan, shout out kay sir. Sir, salamat sir. Ayan. So yan po mga idol, ride safe po tayo palagi and God bless you all. Thank you.